Roma Kapitulo 5, versikulo 9, dumanin. Roma 5:9 o unang Tesalonica 5:9. Pareho na, 5:9. Romans chapter 5, verse 9, nagyo din much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Kung sa Bisaya pa, ako masahon sa Bisaya, Cebuano, nagyo din labaw pa unya karon nga kita gipagamatarong pinagi sa iyang dugo, kita maluwas niini gikan sa kaligot-got sa Dios. Sa unang Tesalonica kapitulo 5 gyapon versikulo 9, nagyo din sa English. Bato pa din sa King James Version, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sa Cebuano, kay wala kita gitakda sa Dios nga makadawat kita sa iyang kapungod, kundi nga makadawat kita sa kaluwasan pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dili pa ato nabulo ng Dios pinagi sa pagkapo. Magabuta. Ginoo ni tangna sa kabutagon, salamat sa kagayunan nga magatuon sa kami sa imong mapulong o among pag-among Ginoo ikaw magpakigsulti ka namo, magatudlo ka namo, magagiya ka namo Ginoo aron nga dili kami madala sa mga tawag o paguna-una sa iya sa kalibutan, kundi ka ng pagtulunan na di kadgayad kanimo. Kini nga tanong Dios ang giyamo kang tipangay ng madawat. In Jesus name we pray. Amen. Actually, this is the second part of the topic that the service lesson nga akong pagkadidala, and this is about the second coming of Christ. Importante na. Because ngano nga nangalagad ta, ngano nga musimba ka, muampo, muapil sa mga grupo nga ingon ini, doon kay atong tuyo nga dili lang ta magpabili ng kalibutan. Ano na? Gusto ta nga mailisan ang atong lawas o lawas nga di na madunot o mupuyo sa langit o matuman na sa diha nga si Kristo mubalik o buha ka nato. So atong pagkatunan kining pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Now, adunay tulo ka mga gitawag og theories kanang mga panghuna-huna may tungod sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang una gitawag na sa English of pre-tribulationist. Ang pre-tribulationist nagatuo na sa dili pa mubalik ang yawa, no? Sa dili pa mubalik ang gitawag og Antikristo, kuwaon sa Dios ang iyahang simbahan, ang church. So, mo na nga, karon kay hukna pa sa grasya, ang katapusan ani, mo ang gitawag nila rapture, paglalim. O kunya, hubang anang paglalim, iwan naman ang membro sa lawas ni Kristo, mutunghan na dayon ang Antikristo. Mo na pagtuo sa kitang pre-trib. Ang ikaduha ka ng kitang mid-trib. Ang mid-trib mo ni, nga magsugod usa ang tribulation, kaya ang tribulation, gituuhan nila ng 7 na katuig. 7 katuig, 7 years tribulation period, unya sa tunga-tunga. Kaya ang primero anak, tawag ba na sa false peace. Adunay kalinaw, adunay walay kagubot na, kay linaw man. Sulbad ang tanang political o religious o economic problems. Pero sa tunga-tunga, magsugod na o lingkod si Antichrist sa templo o magdeklara siya sa kaugalingon nga Dios o matupad nila ang mid-tribulationist lalinon ang lawas ni Kristo o bupuyo sa langit. O pareho gyapon bupuyo sa langit. Pareho gyapon na ipaglalim. Ang timing lang kanu sa. O ang ikaduha, ang ikatulo, humanon usa kanang gitawag og kasakitan, pero dili pod kanang 7 katuig kasakitan, 3 anihap lang gyapon. Usa pa dahil mubalik si una sa mutunga ang Antichrist. Pagkuman og Antichrist, mutunga dahil si Kristo na mo'y mupatay sa Antichrist. So ang atong tubag, asa magha, sa atong pagtuon, asa ka ang sundo na ito ani. Unsa may giingon sa Biblia. Okay? Ang majority, kinabag-an sa katawhan, yung Pentecostal, Baptist, Alliance, UCCP, na nagtungo sa magbalik sa Ginoo kasagaran, ang doktrina is pre-trib.
pre-trib. Kung tama tayo sa chart, no? Namatay si Jesus Christ kay cross, humanana, itawag dispensation of grace. Ang katapusan, kabante ka na may kulang, nga pataas, kunya na itawag nag-rapture. Sa ito pa, pre-trib siya. Pre-trib, pag humana na ang sunod, Great Tribulation. Gano'n ba? Gauna ang simbahan, unya, pag human na yun ang itawag tribulation. Ano na sa Biblia? Kasagaran sa gitawag o pre-tribulationist, adunay tulo ka mga rason usab. Ngano nga nagatuang kadaghanan kinabag-an nga ang pagbalik sa Ginoo sa dili pa mo appear si Antichrist. Ato pa, lalinon usa ang mga luwas pag umaglalin sa kapanganuran, bubalik din si Antichrist. Adunay tulo ka rason. Una, kanang gitawag og the principle of prophecy and mystery. Sa may buto pasabot ana. Ang iya sa propesya, dili sa gulan o mystery. O kung ina ka sa mystery, dili po sa gulan o propesya. Ito pa, pure prophecy, pure mystery. Muna nga, ang pagbalik sa Ginoo kay prophecy man na, ang ilang raso, dili na ato, kinahanglan tayo ako ng mystery. Muna ang rapture, lahi na ang pagbalik sa Ginoo, itaw nag-secret coming. So, na-secret coming, o na ay second coming. So, alam nila, lahi ang second coming, lahi po ang rapture. Now, ang ritsong tubag na ito na is, sa tinuon lang, ang wala gisagol sa Biblia, dili ang event, kundi ang mensahe. So may buti masabot ana. Daghang mga event sa propesya nga gitudlo po ni Apostol Pablo sa mga pananglitan alang pagkatao sa Panginoon Jesucristo. Ang pagkatao ba sa Panginoon Jesucristo tinago na or propesya? Prophecy. Ang tubag is propesya. Pero gitudlo ba ni Apostol Pablo? Yes. Gitudlo ba po na sa Mateo, Marcos o Lucas? Yes. Yes, gitudlo gihapon. Sa ito ba, adunay one event, one birth of Christ, pero lahi ang mensahe diri iya sa propesya, lahi po ang mensahe po para sa grasya, pero maura ang event. Manang dito ba? Kedua, ang pagkamatay ba sa atong Panginoon Kristo, paglubog o pagkabanhaw, prophecy na mystery. Prophecy. Prophecy yan po na, itag na sa Isaiah 53. Pero alam nila, ang namatayon ni Kristo, alam to sa kaluwasan sa mga Hudyo. Wala giapil ang mga hintil. Pero sa mystery, patong pa niya po sa Pablo, muna yung atong kaluwasan. Diba? Kumututa. So, lahi ang mensahe nila, lahi ang mensahe nato, pero maurang ang event. Hindi nyo nga, kaduha si Kristo na tao, kaduha si Kristo namatay, kaduha magilubog, kaduha naman ako, dili. Now, ang pagbalik ni Kristo, usaban, kausaran mo o kaduha? Atong gituhan, personal, nagkausaran po siya. Pero lahi ang mensahe para sa Hudyo, nga naman ang ilang paglaom kingdom, lahi po ang paglaom nato ng mga membro sa lawas ni Kristo na mo ang langit. So, I do not believe na doon the secret rapture of the church. Secret coming. Wala secret coming or isa galing ng word rapture din na mabasa sa maraming ng kasulatan. Now, ikaduha nga rason, kanang gitawag o the restrainer doctrine. Kung saan ang restrainer? Ilang ituhan nga pugnan sa lawas ni Kristo ang pag-abot sa Antichrist. Oh. Pero wala tayong mabasa sa Bible. Ang basa natin sa mga kasulatan, muna sa ang tao masupilon sa dili pang ato paragtinom. At taga natin usa ka bersikulo lamang, no? Ato na sa ikaduhang Tesalonika. Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2, gikan sa versikulo 1 hanggang sa 3. Hindi naman natin makita niya, no? So, ako mong pangutanon, anyway, live man ako mong pangutanon, unya ako, unsa man nagagituda sa Biblia. Diyan din ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa versikulo 3. Diyan din karon naghangyo kami kaninyo, mga igsuon, may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo, o sa pagtigom kanatong tanan diha kaniya. Kinsa nagsulat sa ikaduhang Tesalonika? Pablo. Si Apostol Pablo. Kinsa immediate
nga gi-addressa niya din eh. Taga-Tesalonica. Taga-Tesalonica, muna immediate. Pero kinsa man yung mga taga-Tesalonica, mga luwas, miyembro sa lawas ni Kristo. Buti man sabot si Apostol Pablo nagsulat ngadto sa lawas ni Kristo. Ingon siya ganito ninyo, sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo o sa pagtigom kanatong tanan. Apil siya, di ba? Yes. Apil siya, kanatong tanan. Basta luwas, apil o tigom. Muna ang atong challenge sa atong mga kinabuhi, no? Una sa tanan, masiguro ba ka na maapil ta ng maapil ta o tigom ba sa Ginoo? Muna siguro una to. Pero alam sa mga luwas, bago pa sa Ginoo, pinagi ng Apostol Pablo, nga adunay panagtigom kanatong tanan, tanang luwas. Versikulo 2, nga dili dali mauyog ang inyong mga una-una, o mabalaka pinagi man sa Espiritu, o sa pulong o sa sulat, nga gikan ka na mo, aron dili ka mumutuo, nga adlaw sa atong Ginoo niabot na. Manguntan ko ninyo, niabot na ba ang adlaw sa Ginoo pa? Wala pa. Ha? Wala pa. Kaya sa adlaw sa Ginoo maabot ang atong sa to panagtigom. Oh, ang atong panagtigom ron simbahan pa lokal. Pero adunay general nga panagtigom mo niya inibalik sa Ginoo. O mo na kitang adlaw sa Ginoo. Mo ni atong gipaabot. Versikulo 3. Kanus aban mo abot ng adlaw? Tanawa sa versikulo 3, no? Dili ka mo Alahin man nga translation ni ano, ato ko sa bugna, balik ko bugna para magkaparihuta. Arita sa bugna. Mato pa diha, 3, dili kamo, marihuna, dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa, sa bisan unsa nga paagi, kay dili mahatabo. Unsa kay dili mahatabo? Katong panagtigom, katong pagbalik sa Ginoo, dili pa mahatabo kung dili muabot pag-una na una anang adlaw. Muabot pag-una unsa man ang pagkahulog gikan sa pagtuo kama ug ikapadayag ang tao sa sala, ang anak sa pagkawala, siya nga nagabatok o nagatuboy siya kaugalingon batok sa tanan nga ginganlang Dios kung ginasimba sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. Period. Ato ning tamang kita sa period mo nung kay uban putlon man. Sa ato man ay sa dili pagkuno ang atong panagtigom kaklaro na nga may tabo ang adlaw. May tamo pag-una ang unsa. Unsa di una? pagkahulog sa pagtuo. Ang pagkahulog sa pagtuo. Nahulog na ba ito sa atong pagtuo? Simpa pagkani ka? Ang pagkahulog sa pagtuo, mahitamo na sa dihang ang Kristohanon, di na musimba, di na manghalagan, di na muwali. Oh, bisa pa kung sa ubagting, di ba na may simbahan, ubagtingan, ting, 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 di na gan, wag na di na manubaling. Wag na gan, wag na ko'y musimba, wag na ko'y muwali. Nahulog na sa pagtuo. Nga nung nahulog man sa pagtuo, kay mutunghaman ang sunod, kisa man ang sunod. Ang tao sa sala. Ang tao sa sala, mo niya ang musulbad sa tanang problema sa kalimutan. Sulbaron mo niya ang religious problem. Sulbaron niya ang political problem. O ang gahi kanang economic problem. Di ba? Ang atong problema ron economic man, way makaon. Pero kung masulbad na ang tawhana, nga nang musimba pamanta. Nga nang mga lagad pamanta. Politika, hayahay naman ta. Wa na may gubod sa kalimutan. Nasulbad naman. Economic kanhon, wala naman. So therefore, mubilib ang tao anong tawhana. Mubilib. Ingon siya din siya ang anak sa pagkawala. Nga nung wala man. Wa na mabigana ang tao. Anak sa pagkawala, son of perdition. Unya siya magabato
o nagatuboy sa kaugalingon bago sa tanan nga ginganlan og Dios, kung kinasimba sa pag-agi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magamasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga usa man siya Diyos. Dios. Siya na ibukling na siya Dios. Nahitabo na wala pa? Wala pa. Wala pa. Noon na ang gitulo sa Biblia sa dili pa atong panagtigom. So, yung ang Biblia ayaw mong pagpagubot. Abi ninyo ang nakagubot kada na i-chart. Pagkagubot ng chart kay sayo na mag-itudlo ng chart. Mga higala na karawsawd na sa krasya, ang Ginoo dili hatag na to kadautan, lalinong niya sa dili pamutungan ng tao sa sala. Kung nagitulo sa kadaghan ng kapastoran, correct? Pero nagitulo sa Biblia baliktad. Sa dili pa rin mahantabo na muuna sa ang pagkahulog o pagtungha sa tao sa sala at anak sa pagkawala. Ikatulo, nga rason. Muna ang kusang nisko, kini ikatulo. Ang ikatulo ka nang, hindi mo sila nga, dili ka maautuan ng 7 years tribulation, kaya ang membro sa lawas ni Kristo, wala giandam sa kipungot sa Diyos. For the wrath, tanawa niya, balik ko na ito ang Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Arito sa Roma 9, 5. O, muna ito ang tunan karon. Kung tinuod ba na, Roma Kapitulo 9, 5:9 baliktad. Roma 5:9. Busa labi pa gayon nga ginapagamatarong kita karon diya sa yugo sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kalikot-kot sa Dios pinagikan niya. So unsa may meaning nila ng kalikot-kot sa Dios? Kanang wrath of God. For God hath not appointed us to wrath. Meaning to say, imo dayon dili ta moadto og 7 years tribulation mga higala kay ang Ginoo wala nagdala kanato ngadto sa kaligot-got. Murag tarong ko no. Murag sakto. Pero unsa may dili maayo ani? Ilang giilisan ang purong kaligot-got og tribulation? Ilang ginanini busa labi pagayon nga ginapagamatarong kita karon diha sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kasakitan. Ilang-ilisan ang kaligod-got ng kasakitan sa Diyos pinagikan niya. Tama ba na? Nga-ilisan na ito ang wrath of God sa 7 years tribulation? The answer is no. Number 1, dili pwede i-ilisan na ito ang Biblia. Ikaduha, ang wrath ana dili na tribulation. Ug mo na atuntong ang karon unsa kini kapungot sa Dios. Okay? Ato ta sa mga bersikulo. Now, daghan tag i-correct sa religion. Daghan tag i-correct bitaw. Abi ninyo o kuan ba murag relihiyoso nga tao pero wala diha. Kanang mulakaw ta kita nga okay, salamat Ginoo. Brad, salamat Ginoo na agad dinhi. Kung mulakaw na ta nga God bless. God bless. Di ba? Murag nindot yung paminaw, no? Di ba kasagaran sa mga Kristoano? God bless. Brad, God bless. Oh, God bless. Now, ang Ginoo mo gapanalangin, kanimo, God bless you. God bless you. Magagano. Ato naman ang itudloan ng dito, pero ang puso na yung sobrang kasulatan. Episo Kapitulo 1, versikulo 2 or 3. Basahon lang nato. Efeso Kapitulo 1, versikulo 2 or 3. Verse 3. 3. Dalayton ang Dios o Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langitong dapit diyan ng Kristo. Napanalangin na or gipanalangin na? Kung sa may gingon sa Biblia, mudawat mapatag panalangin or gihatag na sa Ginoo ang iyang panalangin. Mao na problema kay ang naguna-una kada adlaw ta panalanginan sa Dios. Brad, panalanginan ta sa Ginoo. Para nindot kay paminawon ba? O paminawon sa Ginoo. God bless. Ingon ang Ginoo, di panalanginan na mo sa tanang espirituhan mong panalangin. Pero the question is, unsa mo na ipanalangin na gusto nimong giwala? Material o physical. Pero sa Ginoo sa Biblia, tanang espirituhanong panalangin.
Kaya ang paglantaw karon sa Dios din panahon na sa grasya dili sa gawas. God looks not at the outside man, but God is looking at the inside part of man. God strengthened us in the inner man, not in the outward man. So ang Ginoo nagpanalig ka na to. So daghang mga pagtulunan ba nga mura og tama pero di ay kini. Pero gamay lang niya. Di ba si Ma'am Jo, ganinan iyon siya. Gusto niya ni Ma'am Jo. God is good! Kasi tubag na na? All the time. All the time! And all the time. God is good. God is good. Murag nindot ki paminaw, no? Nindot yung paminaw. Pero kung mga tanak ko, asa na ito mabasa na God is good all the time? God is good, so good. Di, Ma'am Jo. Wala na, nasundok na ito na, no? Sa kanta. Bekin sa may nag-ingon nga God is good all the time. Kasi nag-ingon? Si Don Moen. Don Moen sa kanta niya. God is good all the time. So kada sin mo na to, God is good. Yes, all the time. Pero tinuod ba nga God is good all the time? No. Yes or no? No. Sa ato kang good na siya di pag siya mo pamili sa tao. Judge. God is not only God of love, but also God of justice. God of justice. Night time, sa dispensation of grace, God is good, yes. Yes. But not all the time. Because the dispensation of grace will stop. O human sa katapusan sa dispensation of grace, ang mga tao nga dili mo tuo kaniya ang sumay buhaton sa Ginoo. Silutan. So, niyo ba sila? God is good. Mo, ang kanang universalism, mo na, ginawi, God is good man. God is love man. Bisig si Satanas maluwas. So, tingali, ang ato ang Conrad, God is good! Tubag na ito na, not all the time. Para mag-warning, that is a warning. Not all the time. That God is not good all the time because there will be time of reckoning. There is a day when all persons will appear before Him and all of us will be judged. Diba? Sa atong binuhatan o ikaduha sa atong kinabuhi kung nasulat pa sa masahon sa kinabuhi. Kaya kung Ginoo good pa all the time, wala na may inferno. Kung ang Ginoo, kaya all the time mo mong dadadiha. Kung nangyayong kung God is good, Yes. within the dispensation of grace, approve ko diya. Yes! Kay God is good sa dispensation of grace, good ko ng Ginoo. Pasipalahanin mo ang Diyos, di bubalo sa Ginoo. I-blaspheme mo ang Ginoo, di bubalo sa Ginoo. Pero sa kasuguan, pag i-blaspheme mo ang Ginoo, sa paong mo sa Ginoo. Diba? Naitaw gani nga, gibuka rin sa Ginoo. Naitaw gani, nihikap lang sa arko pagkabilan, gipatay na yun. Yun na, di ba? So, dapat magbantay ta. Para na, makatadak ka mo Holy Spirit, I need you. Murang-murang nindot kayo, di ba? Pero kung makabasa ta sa balang kasulatan, Ephesians Kapitulo 1, versikulo 13, the moment we believe in the Lord Jesus Christ, the moment we trusted Him, we are sealed with the Holy Spirit of promise, which is our earnest of our inheritance. Nagipatikan ta sa balang Espiritu Santo, busa, di na mubalik, mugawas pa. So, di na magkam Holy Spirit kada Domingo. Okay? So, daghan nga mga religious concepts. Okay? Calvinism. Usan kanang Calvinism. Calvin versus, kung na siya, Arianism. Si Calvin, nagtuo ka ng itawag, God is sovereign. Yes. Now, mabasa ba natin sa word of God, that God is sovereign. Na yung makabasa lang, sovereign grace. Wala kayo mabasa, anak. Kanang total depravity. Mabasa ba na ito ng man is totally depraved? I-click down. That's Calvinism. Hindi na ito mabasa. So, daghang mga terms na amin natong mantaya. Now, kanang word tribulation. Mabasa na ito ang Great Tribulation, pero the Great Tribulation period, wala na.
Period wala. Kanang period of time bitaw a 7 years tribulation period, dili mo muna mabasa. Pero there will be tribulation. Period, the tribulation is not a period of time, but it is a condition. Naay kondisyon, naay mga tao nga ma-experience of tribulation. Pero dili na period of time. O mga terms na siya, no? So, arin na diri sa wrath. Unsa may mo ipasabot aning ang Dios dili magtagana kanato sa kapungo. Unsa ni nga klase nga kapungo? There are 3 kinds of wrath in the Bible. Tulo lang ang klase nga wrath. O ato ning tuna. Number 1. So, atong ablihan ng aton mga barang kasulatan sa Proverbs chapter 19 verse 18. The first kind of wrath is what we call chastening wrath. Kanang kapungot nga mupanton. Sabot nga mupanton. Karon ng mga bata ron, hindi na kayo mupanton, no? Kay ang ginikanan na may presohon kung pagtawnon niyang anak. Lahi man sa una, teacher, kusian kayo po diri ho. Kusian kayo. Hindi namin maestra gusto kayo mag-musik. Hindi. Anak gani kong maestra, kusian lagi ako. Kanya, kung taas may buhok, alutan din diri. Na, galabayan kami kiliser, karon wala na, no? Pag labayan ka rin, di ba ka bumburay na radyo ka? Wala na yung pantong nun. Ginikanan, kung imubunalan ng anak, ipapris yung ginikanan. Di ba? Oh. Pero sa Bible, na itawag chastening wrath. Okay? At kung tanawon sa Proverbs chapter 19. Ano na sa verse 18? Okay? Proverbs 19, chapter 19, verse 18. Ano sa tas in English kay di mo na ito mabasa ng chastening wrath of. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his cry. Kita sa mga ginikanan, pag mahilak na, diba? Ma-spoil, bata. Pero yung ng Biblia, sa Bisaya ni, ha? Dili kay ingon ang Ginoo nga, kung mahilak, tagay, bulaan. Ano yung niya? Kastiguha. Kastiguha ang imong anak sa natanaw mo nga doon na pa'y paglaom. Buti masabot, pag ang ginikanan nga di ganit mong kastigo sa anak, kanang anak ka, wa doon ay paglaom. Proverbs na. Diba? Pero ay lang po sobra. Ay po muna rin kung buhay, natabang ulo po, kunino, ayaw po. Oh. Patay na wala. Hindi na na kastigo. Sa ito maghituhod sa Ginoo ang pagkastigo. Kasi may kastigohon. Anak, batay ha? Dili ka pwede mo kastigo o anak sa imong silingan. Ha? Pwede ba na? Kastiguhon ang imong anak. Kastiguhon ang imong anak sa natanaw mo nga doon ay may paglaom. Pero kung dako na imong kastiguhon, sumbagan ka pa. O, saan ito ba? Samtang gamay pa, kastiguhan siya. Arita sa dulangan na to, Proverbs 3:11 yapon. Proverbs chapter 3, verse 11. Kung sa inyo din na, sa in English sa tamang start. Bato pa din, my son, despite not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. So what is the purpose of correction? Ay, i-answer na naman ako. What is the purpose of chastening? Ano sa mga purpose sa pagkastigo? Correction. Pag-correct sa sayo. Ayaw mong bunali nga. Tayo di simba ko, kuna anak, nakagano simba maka. Baliktado. Sabay kinigaran nga mo simba, kanya anak simba. Ano? Bunalan? Nakain nga na. Napon? Unbeliever. Klaro. Eh, masugot pa si mga anak. Ano ba mga dito nagpuan? Nagsikitsa. Nga, simba man ka. Bunalan na noon. Baliktad, no? Abantay na to ha. Ang kastiguhon, anak. Ang purpose sa pagkastigo, pag-correct. Now, kinsa man ang hisgutan din nga iyang i-correct. Arita sa Leviticus, Kapitulo 26. Leviticus chapter 26, verses yun nga itong ipatubag ani, gikan sa verse 16.
Leviticus 26 verse 16. Masya din eh. I also will do this unto you. I will even appoint over you terror, consumption and burning agony, that shall consume the eyes and cause sorrow of heart. And ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. Kasi isbutan ani ang nasod Israel. I will appoint somebody to terror you. Nay usa ka buta nga arong ipakastigo mo nako. Oh. Napa, dugangan na to. Versikulo 18. And if ye will not eat for all this, hearken unto me, then I will punish you 7 times more of your sins. Sa ato man ay ang Israel panisan sa Dios 7 times. Wa nga panisan man niya ang Israel tungod sa sala, tungod sa sala. Dugangan na to lang verse. Arita sa verse 28. 28. Isa din eh. Then I will walk contrary unto you also in fury, and I will chastise you 7 times for your sins. Sa ito man ay, God corrects the nation of Israel because Israel committed sins against the Lord. So iyang ipanis, iyang i-chastise ang nasod sa Israel tungod sa ilahang sala. By the way, pangutana, in the Old Testament ba, kita ba ng mga Gentile, i-consider ba ta ng mga anak sa Diyos? No. Yes or no? Pero, No. So, kinsa man ang kastiguhon sa Diyos, sumala sa Old Testament. Ang iyang anak. Kinsa man ang anak sa Diyos? Israel. Apil ba ta? Dili. So, sa chastening rod, why appeal ang body of Christ? Dugangan nato ni, no? So the punishment is for purposes of correcting the nation of Israel. Arita sa Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26 verse 16. Isaiah 26:16. Lord, in trouble have thee visited thee. Thee poured out a prayer when thy chastening was upon them. So indeed, God chastened the nation of Israel. Hipantong sila. Arita sa Salmo kapitulo 38 versikulo 1. 38 verse 1. Yun din eh. O Lord, rebuke me not in thy wrath, sa imong kapungot, neither chasten me in thy hot displeasure. So ang word ay chastening, apil na siya sa kapungot sa Diyos. It is the first kind of wrath. Napungot ang Diyos sa iyang anak tungod kay nagmasupilon ng iyang anak. Nakasulay ba mo ni isa may amahan rin ako, si Eli, isang kabuwan, naman tayo mga ginikanan, diri, malalaki yun. O babae ko. Kana bang mamunal mo, nalipay mo, wala. Ay, sa mga napungot. Napungot o nalipay? napungot. Napungot. Pupunta. Chastening rod, magpasabot anak. Gibunalan mo siya, kay napungot ka, kay naghimos siyang sala ang imong anak. Ayaw pamunal sa laking anak. Imo ra yung anak. Ang anak sa Israel, ang anak sa Diyos sa unang panahon, mao ang Israel. Nakasala ang Israel. Nisimpa siya naglaing Diyos. Busa, silutan ang Israel, tagaan sila kapungot, chastening rod, aron mubalik sila sa Diyos. Okay? The purpose is to correct the nation of Israel, to recall it to its duty, which is to serve the Lord. No? Kaya kung mubalik ang Israel, what will happen? Kung ang imong anak, mapatuunan nimo, pero nabunan lang na, sabay, buhaton nimo. Ikaw rin po yung patambal sa napahan sa inyong anak, di ba? Di ba?
Sabi ka ni Ma'am Nins, bunal ko mo silhi. O niya, pag kumali mo bunal, nagkaroon ba sa kumanak ko? So, nagilang na. Mutro mo ka, diin na. Mala na to. Yan na, no? 2 Chronicles, Kapitulo 29. 2 Chronicles, chapter 29. 2 Chronicles, chapter 29, starting from verse 8 to 10. Yun din eh. Wherefore the wrath of the Lord, tanawa ha? The wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, and He hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing as ye see with your eyes. So alam kang kinsaday ang sisinay. Wrath. Para sa The wrath of the Lord. Para asa? for nation. Judah and Jerusalem. Isa ng Jerusalem. Kung saan Jerusalem? Israel. Israel. Oh, na ba dili? Giyapin ba ang body of Christ dili? Wala eh. Wala pa dili. Wala pa may study na niya. Okay, wala pa. Tanawa, ang Israel gitawag na sa people of my wrath. Tanawa, Isaiah chapter 10. Degano na itong verses ito para matimanan nato o ato matudlo sa kasagaran. Hindi sila magpatakag ingon nga kanang wrath, 7 years tribulation na. Isaiah chapter 10 verse 5 and 6. O Assyrian, the rod of mine anger and the staff in their hand is mine indignation. I will send him against an hypocritical nation. Singular. Mabasa ba na diya? As against the people of my wrath, will I charge him a charge to take the spoil and to take thy prey and to turn him down like the mire of the streets. Tanawa din eh. Kana si Assyrian, capital A-S-S-Y-R-I-E-N. Mauna siya si Antichrist. Kung tunanin mo na niya ang libro sa Isaiah, ang Antichrist dili magagikan sa Roma. Kung dili usa siya ka Syrian Jew. Usa ka Syrian pero Hudiyo. Gitawag sa the Assyrian. Sa ato pa, gikan sa Syria. Asa man ang Syria? North of Israel. Ang Assyrian, mauna siya ang gitawag of the prince. Gamiton siya sa Dios aron nga ipabunal sa nasod sa Israel during the tribulation. Pasakito niya ang Israel aron nga ang Israel mubalik sa tiilan sa Dios. Pero diyo, the Assyrian, the wrath of mine anger, kinasuko ang Ginoo, and the staff in their hand is mine indignation. I will send him against an hypocritical nation, singular nation. Kinsa man ning hipokrito nga nason? Israel. Israel. So, alang kang kinsa di ay ang God's wrath. Para sa Israel. Ha? Alam, kung ang God's wrath, tribulation, kasakitan, kinsa man ning hypocritical nation na bunalan sa Dios na iyang anak. Israel. Apil ba body of Christ? Ano mag-uwang magtaan ng tribulation na di man dahil sila bunalan? Hindi ko mapil ng tribulation. Kasi nag-ingon na mapil ka. Ang uman ko, nagunahon ang akalabi, mabot ang tribulation, mabot na si Antichrist, mapil lang yun ta. Asa man yung bersikulo, anak? Nag-i-apil ang body of Christ sa tribulation. Klaro, anak, na ang chastisement para sa iyang anak, ang anak na nakasala, alang sa usa ka hypocritical nation, singular, kinsa man na, Israel. So, ang Israel, mo'y sinutan sa Dios during the tribulation. Dili ang body of Christ. Okay? That is chasing wrath. Ikaduha, kay Juan Navarone, kanang joint fellowship. Para mawala lang ato kagood ang wrath ba? Gitawag of consuming wrath. Kanang consuming / destructive wrath, ang purpose ana aron patyon
aron i-annihilate. Nasuko ang Dios unya na ipatyon ang Ginoo. Kinsa man ipatyon sa Ginoo? Rough gyapon ni. Okay? So, to destroy by separation of the parts of a thing, by decomposition, as by fire, or eating, devouring, and annihilating the form of substance. Sama panalitan na ng masunog. No, masunog. The fire dropped in the building. Ang entire building, maugdaw yun. Na-annihilate din siya. So, ang Diyos po, mutuo ba mo nga, God is not good all the time? Apil na naman eh. But God is also a consuming fire. Do you believe that God is a consuming fire? Atong tanaw, di? Deuteronomy chapter 4, verse 24. Deuteronomy chapter 4, verse 24. Unsa diha gingon? For the Lord is a consuming fire, even a jealous God. Unsa ni kang klase ang Dios? Usa ka Dios. Bisaya o natin hindi. Unsa ni consuming fire? Bisaya. Kay siyo ba ng imong Dios mao ang kalayo nga nagautot? Dios nga bubuan. Hinamdamin na nga ang Dios ha. Dili na. Kini magong una-una aning God is good all the time. Mga Pentecostal nga way pasabasag ng Biblia. Nakita po yung mga awat rapunta po. God is a consuming fire. God is a jealous God. Sinuso na siya. So pag naitaw galing nga musimbag Dios, tao nga musimbag larawan, sana siya sa sika sa Dios nga, grabe ang Dios anak. Ingon nga ginaw, ayaw mo pagsimba og lain Dios gawas nako. Ingon nga ginawa na no? Number 1 na sa iyahang 10 Commandments ba? Mao na nga nakoy gitudlo ninyo nga tungod kay Israel imbes nga mosimba sa Ginoo, moalagad sa Dios, misimba man siya laing Dios, sama ra siya sa usa ka asawa nga wala mo serve sa iyang bana, ni serve siya sa laing tao. Correct. Ha? Usa may buhaton nimo kung ikaw bana. Nagtrabaho ka para niya. Imong giasiman siya, imong gipakaon siya, imong gipalangga siya, pero imong gipalangga, nagpalanggag lain. Usay buhaton mo balik. Kaya hindi mo na istorya lang. Ingon ang Dios, I will file a bill of divorce. Ingon ang Dios. I-divorce na ka. Diba? May ka, ang gihada na na verse. Uy, kung dito ka, malipay dito ka. Pero, panisan na ka. Panisan na ka. Pero, hinong ha? Because God is concerned. Iyang pangasawa balik, ang iyang asawa, nanilian niya. Muna mahitabo sa Pinadiyang Kapitulo 21, no? Ang bride, ang kasalunon niya, ang iyang asawa. The wife is the bride. Nindot kayo kung istorya ko ni mong Ginoo, ang Biblia. Sa Revelation chapter 21, adun ay bag-ong kasal na mahitabo. O ang iyang kaslon, ang iyang pangasawon, ang iyang unang asawa. Awa man siya ikadwa. Ang iyang asawa pa nga nibulag niya ba? Nga nibalik, niya. Iyan kong ginawa. Okay? Now, God is a consuming fire. Lain na nga verse. O sa may purpose ang consuming fire. Ang consuming fire, dili na siya pariyatong chastising wrath. Kundi wrath ni siya to destroy. Deuteronomy chapter 9, starting verse 1 to 3. Magpatalingo ka, O Israel, ikaw tutabok ni mga adlaw sa Jordan aron sa pagsulod, sa pag-agaw sa mga nasod, nga labing dagko o labing kusgan kay kanimo na syudad, na dagko kinutaan hangtod sa langit. Usa ka katawhan nga dagko hatag-as mga anak sa higanti nga inyong nahilhan,
nga tungod kanila nagaduog ikaw sa ginaingon kinsa ba ang makatindog sa tubangan sa mga anak sa higante sa maingon sa Ginoo. Busa hibaluin ni adlaw nga si Jehova nga imong Dios magauna kanimo sa pagtabok ingon sa kalayo nga magaut-ut magalaglag siya kanila o pagaugso niya sa imong atubangan ug sama niini magapahawa ka kanila o magalaglag ka kanila sa madali sumala sa gisulti ni Jehova. God is a consuming wrath against to those who are enemies of the nation of Israel. Katong kontra sa nasod sa Israel, ikuan sila. Pag-aut-uton sila sa Diyos. Pangunta na, apil ba ang body of Christ mo kalaban sa Israel? Apil din eh. Hindi. Naman very good ownership nation, di ba? So sa chastening wrath, what ay apil. Sa consuming wrath, what po tayo apil. Napay lai, gawas aning kontra sa Israel. Kinsa pa iyang ut-uton. Okay? Exodus chapter 32. Ang versikulo mo natin pa istoryahon, no? Exodus chapter 32, verse 9 and 10. In English na po. Mato pa rin sa King James. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. And Moses besought the Lord, and God said, Lord, why doth thou wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great and mighty hand? Wherefore should the Egyptians speak, for I say, for mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them by the face of the earth? Kinsa man yung kaway sa Israel aning panahon na? Exodus chapter 32. Kinsa man itong nagukod sa Israel nga nangot-ot na namatay sa dahil mitabok sila sa suba? Egyptian. The Egyptian. Usa na sa ka-example sa God's consuming wrath. Sa kunang ikaingon, kalaban sa naso sa Israel, iyang aksyon. Ang Israel, iya bang nabagoy kapungot ng Diyos sa iyang anak? Yes. What kind of wrath? Seasoning wrath. Unsay kapungot sa Diyos alang sa kalaban sa Israel? Consuming wrath. Okay. Tanaw sa verse 11 and 12. No? 12 lang. Wherefore should the Egyptians speak and say, for mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy first wrath and repent of this evil against thy people. It's a consuming wrath. So when the Lord returns, there is a kind of wrath. Pagbalik po sa Ginoo, naapoy kalaban ng Israel. Hinamduman na to ang Israel tabangan sa mga nasod. Yes. And at that time, ang Ginoo may makipag-away batok nila. Para sa ilahan eh. What ilabot? Zechariah chapter 14 verse 12. Ganawa? Zechariah chapter 14 verse 12. Yun din and this shall be the plague herewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. So ang tanang mga nasod na makipag-away sa nasod sa Israel na itupungot ang Diyos. O i-consume sila, i-destroy sila, pagbalik sa ato ni Yesu Cristo. Kano saan? Sa pagbalik sa ato ni Yesu Cristo. Apil ba ka membro sa lawas ni Cristo na? Wala. Apil? Apil ba? Wala. Dili. Di apil. Mo na nga God has not appointed us to wrath. Pero dili na si Ministry Revelation. Kapuhot yun na. Yung revelation ng kapuhot, kapuhot yun na siya. So not consuming wrath, not chastening wrath. Okay. Napa? Isaiah 13 verse 9. Ano na itong mga pilbata? Isaiah 13 verse 9.
Isaiah 13:9. Isaiah 13 verse 10. Behold, the day of the Lord cometh. O, pagbalik na sa Ginoo. Cruel. Ang pagbalik na sa Ginoo, cruel. Ang itundo mo kung nato kasagaran, ang pagbalik sa Ginoo, maayo. Natural ibadi of Christ ba? Nanong cruel man siya, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy who? Babasa ba? The sinners. Ang tanan ng mga dautan, iyahang silutan. Apil ba ang membro sa lawas ni Kristo? Wala. Of course, hindi na. Ang mga membro sa lawas ni Kristo, linuwas na. Gikan sa kapungon sa Diyos. Napasaylo na ang atong sala. Pinagi sa unsa? Sa iyong dugo. Sa dugo sa atong Diyos Kristo. Muna ito yung evangelize ninyo, being practice. Pinagi sa dugo sa atong Diyos Kristo. So, nabay si sining wrath? Wala. Nabay consuming wrath? Wala. Okay? Arita sa verse 10. For the stars of heaven and constellation thereof shall not give her light. Diba? Di na mo hatag o kahayag. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. I will punish the world for their evil, and wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. Dito sa versikulo 19:20. And Babylon, the glory of kingdoms, of the beauty of the childless, excellency shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. It was sunugod. It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt with from generation to generation. Neither shall the Arabian pitch tent there, neither shall the shepherds make their food there. So grabe ang katungo sa Diyos. Okay, katulong nga rad. By the way, ang katapusan niyang patyon, kinsang di nila ang unbelievers yung patyon, ang demonyo yung patyon. Ang Antichrist yung patyon. Asa mo basa? 2 Thessalonians 2:8. Okay? 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Ano rin? And then shall the wicked be revealed. So mupadayag ang wicked, ipadayag ang dautan, ipadayag si Antichrist, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So kano sa man niya pildihon si Antichrist? Kano saan niya pildihon? Sa iyahang pagbalik. So mangutaran na ta. Kinsa may unang mugawas di ay? Si Christ or si Antichrist? Antichrist. Kaya kung may unta nga, si Christ may una, unya pagkauma mo, abot na si Antichrist, kinsa may mupatay atong Antichrist, balik naman si Kristo. Diba? In the verse, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, the wicked be revealed, muto nga ang tanawa ang wicked. Binisaya man ano? Yung sa Binisaya. 2 Thessalonians 2:8 Bisaya. Ukunya. Hindi ka padayan. Ukunya, muto nga ang Masupilon. masupilon. Tanawa ang word masupilon. Di ba? Capital letter. Di ba? Capital letter ba? Small sa Bisaya. May problema. Sa English ko no. Di ba English? Tanawa sa English. Di ba? Capital na siya niya. And then the wicked be revealed. Tanawa o? Garaw? Wicked capital. Kano sa ganin natin capital gani ang what? Noun mo na. Noun. Noun is a name of a person, place, idea, or event. Noun is a name. That wicked there, capital letter, nag-represent na siya sa Antichrist. So, pagkapatyo ng Antichrist, magbalik na sa Ginoo. Katapusan, the third kind of wrath is the everlasting wrath. So, chastening wrath, consuming wrath, then ikatulo is, ano to? Everlasting wrath.
Asa man yung everlasting wrath? Matthew 18. Adunay kapungot ang Dios kay hatag nga way katapusan, everlasting. Kalayo. Ato ta sa Matthew chapter 18. Okay, Matthew chapter 18 verse 8 to 9. Ayun din eh, wherefore, Bisaya una ko ni, kaya nindog kayo sa Bisayon. Bato pa diri sa Bisaya, Cebuano. Apan ko ng imong kamot, ko ng imong tiil, mao ang magapangdol kanimo, utla kana. O isalubay sa kalayo kanimo, labi bang maayo pa kanimo nga magasulod sa kinabuhi nga piang kun kimay kaysa adunay duha ka kamot ug duha ka tiil nga igahulog sa kalayo nga susunod walay katapusan. Kalayo nga walay katapusan. Mo ni ang katapusan, everlasting wrath. Mateo 25. Mateo kapitulo 25. Gikan sa versikulo 41. Unya muambak ta 46. 41. Unya mangingon sa mga tao, pahalayo kamo kanako mga dautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulundan niya. Kinsa ni gitagana anang likong fire? Sinners. Yawa. Gitagana ba na sa tao? Wala. Wala. Ang tao wala gitagana ana. Pero ang tao gusto mo apil yun. Na-apil ba na sa wali? No? Mateo. Ang gitaganan sa impyerno nga adunay kalayo nga way katapusan, ang yawa ra og mga angheles. Pero ang yawa, do apil po ta diri do. Diri ta kini po diri. Mag-evangelize mo po. So, dadala ang mga tao, daghanan ni uban dito. Pero adto sila sa everlasting wrath, kapumot nga walay katapusan. Dugangan natin versikulo 46, dito sa 46, verse 46. O kini sila mangadto sa silot nga walay katapusan, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Diba din niya? Duha lang ang katuan sa tao. Silot nga way katapusan o kinabuhi nga way katapusan. Asa man ka? Kinabuhi uban sa Ginoo nga way katapusan or silot nga way katapusan? Ang tanan ng mga unbelievers dili ba tinuohon adto sa silot nga walay katapusan? The question is, ang body of Christ ba maka-apil aning everlasting nga kapungot sa Dios? Dili. Wa na'y makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nagingon ang Roma, we are not, usa man ta? Roma 5:1, katapusan na lang ni. Okay, para ganahan ta. Roma 5:1, mato ba diri? Busa sa ginapagamantarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Kristo. Kung nakigdait natin sa Ginoo, wala na'y kapungod sa Dios. Therefore, tinuod ba na nga ang Dios wala nag-appoint ka nato sa kapungod? Yes. Pero kanang kapungutan niya, dili na ang 7 years tribulation. Kapungot na nga either chastening wrath para sa naso sa Israel, Consuming. destructive wrath para sa kaaway sa Israel, para sa yawa, o para sa mga dautan, o yung katulo, katong everlasting wrath para sa mga unbelievers. Walay usaana na ihatag sa membro sa lawas ni Kristo. So, di ta mahadlok ang tribulation. Pag ang Ginoo pupanis sa naso sa Israel, nation of Israel ra kita. Ang Amerika ganiro bumubumba, di man na to whom it be concerned. Pag mutarget ang Ginoo ana niya, target yun na siya. God destroyed Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah ra. Di ba nahinumdum mo sa dihang gisinutan ang Egypt? O Egypt, kamong tanan, nit-nit mo. Pero ang Goshen, ayan. Pwede na ngayon po sa Ginoo? Yes. Pwede na.
Kung silutan ang Diyos ang nasyon sa Israel during tribulation, pwede ba ang members of the body of Christ nga naragyapon sa kalibutan happy gyapon? Yes. Pwede na. Pero mag-uurban ka. So do not change the word wrath to mean tribulation period. We will not experience any of these wraths. Any chastening wrath, any consuming wrath, or destructive wrath, or everlasting wrath. Because we are members of the body of Christ. Basin na mo yung mga pangutana. So ato nang gi-destroy kato ilang pagtulunan nga ang Dios wala magdagdagan na nato sa wrath. Unya kanang wrath ilang gimina na tribulation period. Dili na mao ang meaning na wrath. Napabay na ba ang pangutana? Kisa may mapil anang wrath. Magwa tingali no. Why? Because we are children of God. Anak ta sa Dios. Okay, anak ta sa Dios, magagalipay ta kung mo nang naata din sa atong fellowship karon tuod kay mga anak kita ya sa Dios. Bagamutala sa katapos. Kung ano yung pangutana, Diyos ka mga balaan, salamat sa imuha pagtulungan. Salamat o Diyos, imo kayo magituluan kung sa day ng kapungos, imo giandam, o ka nga kapungos alam kay na sa mga tao na masinupakong diya kanimo, sa Israel na gusto nga imong isastay sa balik sila sa imong ilan o alang sa demonyo usab nga imong i-consume ya sa imong pagbalik. Salamat Ginoo nga imong kami gi-assure nga walay chastening wrath, walay consuming wrath, ug walay everlasting wrath nga imong ibuko ngadto sa members of the body of Christ. Aron aduna kami kalipay, aduna kami kanang enjoyment samtang magapaabot kami sa imong pagbalik. Ginoo dasiga kami o among Panginoon nga pinagis imong mga pulo mo Dios magmapadayon kami sa among pagpagulagan diya kanimo. Kini nga tanan among gyapon among ipangay kabadawan in Jesus name we pray. Amen. Amen.